Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Oy, thank you so much sa inyong mga nagsuporta, tumulong na makatipon po ng pangpiyansa si Ka Eric. Waiting na lang po tayo ng ating release of arrest order and then order to bail. Kaya po tayo ay pabalik na sa Metro Manila at nagko-coordinate po tayo sa ating volunteer lawyer na si Attorney Mark Tolentino. Sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nag-pray, moral and other naman financial support, deeply appreciated po ni Ka Eric. Kung wala po kayo, hindi ko rin po kayang i-survive ang ganitong mga panggigipit, panunupil, pamimerwisyo na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos laban kay Ka Eric at sa mga katulad ko, kagaya po kay Manong Jay Sonsa at sa mga iba pang mga personalities sa opposition, sa political opposition. Kaya let's pray na within the next few hours or several hours from now, pagbalik ko sa Metro Manila, ay magkakaroon na po ng pagpiyansa at upang magkaroon muna tayo ng pansamantalang paglaya. Si Manong Jay, I think, ay binigyan na po ng pagkakataon, inamend ng korte ang order of arrest na mayroon ng bail na 10,000 pesos. Doon po ito sa kaso niya na unlawful utterances and unlawful use of means of publication. At ako naman po ay i-check pa sa court kung okay na yung bail not required at summons na lang. Pero doon po sa common case din namin na cyber libel na isinampa ng Department of Justice at ang complainant ay ang NBI, ay malinaw naman po na mababasura ito. Sapagkat si Marcos Jr. ang main complainant. Sapagkat ang cyber libel at ang libel ay mga private crime yan, no? Crime against a person. Sa kanyang dishonor, na dishonor siya, napahiya siya o malisyoso siyang siniraan. Yan pong nature ng libel o cyber libel. Ngayon, bakit ang NBI ang nakisawsaw? Well, alam na natin, ang purpose niyan ay perwisyuhin kami, takutin ako, si Manong Jason sa at mga kagaya namin. But nonetheless, hindi na po may babalik yung halos 5 araw na napagkaitan at kinuha po ng illegal at hindi makatarungan dahil lamang sa kapalpakan ng warrant of arrest na inisyo ng korte ang kalayaan ni Manong Jay. At naperwisyo po siya ng lubusan. Hindi ko pa alam kung ano magiging suwestyon at magiging legal approach ni Attorney Mark Tolentino hinggil sa hindi makatarungan, hindi makatao na ginawa po sa kay Manong Jay, no? Nagtatanong nga ang mga taong bayan kung namaniobra ba ng NBI itong kaso na ito para mag-issue ng anomalous and erroneous warrant of arrest ang korte laban sa kay Manong Jay. At mabuti na lang hindi ako naisama doon kasi magkaibang korte kami, no? Siguro kung isang korte kami, ganun din ang mangyayari kay Eric. Mabuti na lang din po na na-timing na may consultation tayo for labor and industrial peace sa Visayas area. Kaya naman mga kababayan, ito ngayon ang sitwasyon ni Manong Jay, no? I hope and let's join in prayer na makakalabas na po si Manong Jay. Ako naman pabalik pa lang po sa Metro Manila. At sana po ay maiproseso kaagad ang aming temporary liberty at yung aming natipo na pangpiyansa ay ilalagak po yan sa korte for cash bail bond. Ayos. So, malaking perwisyo talaga, no? Mantakin mo, makukulong ka, mawawalan ka ng kalayaan, kay Manong Jay nga 5 araw, sa akin siguro ilang oras din ito o baka isang araw din bago matapos ang bail application kasi mag-aantay pa ng order of payment to post bail and then order of release. So I have to wait for the advice of Attorney Mark Tolentino, pero hindi na po may babalik sa bahagi ni Manong Jay yung ginawang kalapastanganan at kaabusuhan sa kanyang karapatan na maging malaya. Mantakin mo, hindi naman heinous crime. Kung walang intensyon ng NBI na ipahiya, perwisyuhin, at talagang gamitan ng kalukuhang abuso sa poder itong si Manong Jason sa may edad na may sakit pa,
tiniming talaga nila na nagkamali doon, kunwari that's their allegation, pero may ibang pananaw ang maraming mga mamamayan na parang nasadya na magkamali ng ganon, na ilalagay doon not bailable. Samantalang parang equivalent lang sa jaywalking o vandalism ang kaso na yon na isinampa laban sa amin ni Manong J, except sa cyber libel na talaga namang may piyansa kang itatakda doon. Dito nakalagay bail not required, tapos inilabas ng korte not bailable. Pwede pong masampahan ng kaso dito ng gross ignorance of law ang judge, kahit pa sabihin niya na nagkamali ang clerk of court, nagkamali ang legal processor nila, at ang NBI din naman hindi nag-verify, hindi nag-validate. Alam din ng NBI na ang kaso ay parang jaywalking lang ito, mababa na kaso at bailable ito because the bail is a matter of right. Hindi po yan parang kapretsyo. So kung nakita mo na pala na bailable ang offense, mababa lang, hindi naman reclusion perpetua o life imprisonment ang sentensya, hindi ka man nagtanong sa court, sinadya pa talaga nila, inantay nila, 7 a.m. nandun na daw sila, itong mga NBI agents, upang kumuha ng warrant of arrest laban kay Manong J at laban kay Ka-Eric. Ang lumabas lang, yung kay Manong J, mga kababayan. So, kaya nga, pabalik ako ngayon sa Metro Manila to coordinate with our volunteer lawyer, si Attorney Mark Tolentino, kung ano pong kalagayan ng aming pagpapiyansa sa kaso ni Manong J. Ay ngayong araw binigyan siya ng amended arrest order na 10,000 ang bail. Sa akin po hindi pa alam, kaya inaantay pa natin ang order of the court regarding sa dalawang kaso na kinakaharap namin ni Manong J. So nataon lang siguro na nasa Visayas talaga ako, sa Cebu, at nakabiyahe ako at pabiyahe na. At ngayon, hindi pa alam kung makakapagpiyansa po kami, mga kababayan. Pero ito po nakasaad sa saligang batas. Ang walang tao, walang sino man na dapat ay tanggalan ng karapatan na mabuhay, ng maging malaya, at pati sa kanyang pagkakaroon ng ari-arian. So, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi po makatarungan na nangyari kay Manong J. Ang pagkakamali ng korte ay sinadyang timingan ng NBI na 4 na araw na madideprive si Manong J ng kanyang kalayaan bilang mamamayan na ginagarantiya ng ating saligang batas. Sapagkat April 30 ng gabi isinerve ang isang questionable, at kaya nga inamend ng judge na pwede palang magpiyansa na uri ng offense o ng crime allegation. Pero kahit pa man, kung bailable yon, ganun pa rin. 30 ng gabi, saradong court. May 1, sarado din, holiday. May 2 and 3, Sabado-Linggo. May 4, online pa ang mga court. Kita nyo kung gaano ka walang damdamin, mapang-abuso sa kapangyarihan itong NBI under the leadership ngayon. Iwan ko kung pamumuno yan o pangtatarantado sa institusyon ng NBI, na nandyan po itong si Melvin Matibag, na kaliwat kanan pong pag-leak ng mga videos niya involving him sa mga pagbabanta, pagmumura at conduct and becoming of a person, of a lawyer, kahit wala pa siya sa NBI. No, even si Senator Pacquiao at si Senator Win Gatchalian, may mga video ngayon na kumakalat na tinatawag siyang bastos at hambog, at pina-exclude siya, pina-remove siya sa isang committee hearing. I think pandemic pa kasi Zoom tapos naka-mask, baka 2021 yon o mga or 2022 or 2020. Pero makita natin ang pattern nito ni Matibag. Talagang nasasangkot siya sa kahambugan at mga paggamit ng poder at impluwensya. Lalo na ngayon, ginamit siya ni Marcos bilang special attack dog ang NBI ngayon sa pagsasampa ng mga kaso, pangaharas, pamimerwisyo. Kita nyo kung gaano ka loko-loko itong NBI na sa kasalukuyan. Alam nila na hindi makapagpiyansa dahil kinabukasan May 1, tapos Sabado, tapos Linggo. Tapos ngayon pa, mayroon pang online ang order sa court ngayon through online. Hindi natin makikita dito ang pagiging professional
ng National Bureau of Investigation. Kawawa po si Manong Jay. Sinabi nga ni Atty. Mark Tolentino na mag-usap kami na siya ay parang nasa isang kulungan na napakainit, kulang ang ventilation, malayo ang CR, uncomfortable. For Manong Jay na mayroon pong chronic na dinaramdam sa kanyang respiratory system, hindi siya makakahinga kapag matagal siyang nakakatayo o naglalakad, at dahil siguro sa long-term effect ito ng kanyang mahabang panahon na paninigarilyo. Mantakin mo, 4 na araw o halos 5 araw na nandun siya sa, according to Atty. Mark Tolentino, parang pugon na uri ng sitwasyon o pugon. You can imagine, umaabot ng between 38 degrees to 40 degrees ang heat impact doon sa area ni Manong Jay. Tapos, mali pala ang court order for arrest or ang warrant of arrest kasi bailable pala ng 10,000 lang ang itinakda ng korte. Pero nakulong na at hanggang ngayon nakakulong pa si Manong Jay. Ipo-process pa lang po ang kanyang bail application. You can just imagine sino po ang magbabayad. Sinong mananagot dito? Si Melvin Matibag, ang NBI, ang judge, ang clerk of court. Hindi dapat ito pinapalagpas na parang ay sorry, nagkamali lang. Any single minute na ipinagkait mo ang kalayaan at karapatan sa tao ng sadya o minaniobra mo, mahuhulog po yan sa arbitrary detention. At yan ay napakalaking krimen. So, can the NBI say na wala kaming kasalanan dahil ang korte ay nagkamali? Pero they can have the authority to check with the court. Dahil alam nila na ang kaso na ito ay mababaw na kaso at may mga abogado sila at mga abogado din ang ilang agent sa kanila. Hindi nila ginawa yon. Sinadya talaga ng antayin na lumabas ang warrant of arrest. Ngayon ang lumabas na may nakalagay na isang linya lang, not bailable. Nako, naka-highlight pa, mga kababayan, naka-underscore, naka-highlighter ng color. Hindi man na lang nila binalikan ng clerk of court. Okay ba ito? Tama to? Kasi ito ay hindi reclusion perpetua. So dapat na-rectify bago nila i-serve ang warrant, no? At kahit pa sabihin natin na may bail pala yon, tiniming talaga nila na kunin ang warrant of arrest sa court ng padilim na hapon of April 30 para kinabukasan sa gabi hanggang sa 4 na araw makukulong si Manong Jay Sonsa. At ganoon din ako, natsambahan lang siguro na magkahiwalay ang branch ng court namin, kaya hindi ako na ilabasan kaagad ng warrant of arrest. At ngayong araw pa, i-check kung magwa-warrant of arrest na sa cyber libel. Kasama ko rin dyan si Manong Jay. But you can just imagine how systematic itong kasamaan, the evil intention na gamitin ni Marcos Jr. ang mga institutions of government for evil mechanisms para perwisyuhin, takutin, lumpuin at paralisahin ang will to stand for democratic rights ng mga tao na magsalita, pumuna, bumatikos at manindigan laban sa katiwalian at korupsyon, abuso sa kapangyarihan at mga kabulukan ng gobyerno. Iyon po ang gusto niya, na kung kaya ang NBI ngayon ay parang Gestapo kung umakto, lalo na sa kontrolado ngayon ito ng isang abusado at hambog na si Melvin Matibag na mayroon palang history ng ganitong uri ng attitude na pwede siya talaga mag-abuso ng poder at kapangyarihan. Lalo na ngayon na nasa NBI na siya bilang direktor. So ang Gestapo po ay special unit sa panahon ng World War II or before World War II, ginamit yan ni Hitler. Si Adolf Hitler, ito yung pinakamasama na diktador na nagkaroon po ng poder sa Germany, na nagkaroon ng digmaan pangdaigdigan at ikinamatay o ikinasawi ng mahigit or almost 100 million katao, mga kababayan. May unit siya na tinatawag na Gestapo. Ito po ay nangre-raid at nangaharas, pumapatay at bumibira sa mga kalaban sa politika ng Nazi Germany at mga pinaghinalaan nilang supporter ng mga Jewish community at ng mga anti-Nazis group sa Germany. Parang ganon ngayon po, inihahalin tulad itong mga operations na inilulunsad ni Melvin Matibag at ng NBI. Nakakatakot at nakakagalit.
Nakakatakot yan sapagkat maraming inosenteng bibiktimahin yan na mga kagaya namin nila Manong Jay na ordinaryong mga tao na nagsasalita at nagpapahayag. Ginawa na rin nila yan kay Congressman Mike Defensor at sa pamilya niya. Ginawa na rin nila ngayon yan kay Vice President Sara Duterte at mukhang gagawin pa nila sa iba pang mga political commentators. Hindi po ito tama at ang mainstream media, dahil nababayaran po ang pamunuan at negosyo nila, pati na rin po mga editors nila ay kontrolado na ng gobyerno ni Marcos, hindi po nakikita ang ganitong uri ng kalapastanganan at ang gulo. Sapagkat ang tinitingnan nila si Sara Duterte, hindi nila tinitingnan ang katotohanan ng tuloy-tuloy, bagamat selective, na ala martial law at ala diktadura sa panahon ng Marcos Sr. na uri ng panggigipit, panunupil at abuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa ni Marcos Jr. Just because selective pa lang ang pamamaraan, tinatarget lang ang mga personalities sa political opposition ngayon na konektado sa mga Duterte, it doesn't mean na hindi niya gagawin ito na magiging kalakaran ng kanyang gobyerno, lalo na kung itutulak niya na mananatili siya sa poder lagpas pa sa 2028. At ang mga abusado at naghari-harian at hambog at marunong gumamit ng abuso sa kapangyarihan at poder, kagaya po nitong Melvin Matibag na ngayon inilagay ni Marcos diyan sa NBI bilang direktor, nakakatakot po ang ganyang. Marcos is using monsters to make evil operations out of the legitimate function of supposedly a professional law enforcement agency like the NBI. Nakakabahala din yan dahil si Melvin Matibag ay parang political operator, hindi law enforcement director and professional na law enforcement officer kung umasta at magpahayag. Malinaw na mga pananakot at mga pang-intimidate ang kanya mga statement. At kaya nga hindi natin ito pinagtatakhan na sumisingaw ngayon ang mga baho niya, ang mga bagahe niya, at naapektuhan ng kanyang mga bagahe na ito ang image ng National Bureau of Investigation. Ayan mga kababayan. So we hope and pray that Manong Jay Sonsa will be released today, soon, at kasama kami, makapagpiyansa kami sa isa pa naming kaso at hindi humaba po ang pagpapahirap na ginagawa ng gobyerno ni Marcos laban kay Manong Jay Sonsa at sa iba pang mga kagaya namin. Ito po yung sinasabi na kung ang pahayag ng mga pananalita ay nagsasabi na ang presyo o kahalagahan ng kalayaan ay ang pagiging mapagmatyag ka, hindi lamang po mapagmatyag, ang kahalagahan ng pananatili ng kalayaan at mga karapatan ay dapat handa kang magsakripisyo, handa kang lumaban, handa kang manindigan kahit ano pa po ang kahihinatnan nito. Yan po ang aming kinakaharap ngayon ni Manong Jay Sonsa at yan din po ang hinaharap ng mamamayang Pilipino sa ilalim nitong abusado at itinuturong pasimuno ng sindikato ng pinakamalaking pandarambong at pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas, itong Marcos Jr. na ito. Let's pray as a collective people's actions voice na tayo po ay makakahulagpos dito sa uri ng kasamaan na idinudulot ng alipores at mga tauhan ni Marcos, kagaya ng nangyayari ngayon sa NBI, nangyayari din ngayon dyan sa maniobra sa Kongreso at sa lahat halos ng institutions ng gobyerno, ay puro po maruming laro ng politika ang inuuna at ginagamit pa ang pundo at poder upang abusuhin laban sa mamamayan. At sana po magkakaroon ng hustisya at pananagutan sa nangyari po na pagkawala ng kalayaan ni Manong Jay sa halos 5 araw at pinahirapan siya na hindi naman dapat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng Ka-Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa ating advokasya at pagsuporta kay Ka-Eric at sa mga katulad ko pong naninindigan para sa kalayaan, demokrasya at mga karapatan ng ating mga mamamayan. We deeply appreciate. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino.
para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!